papa ko po, isa po siya talaga sa pinaka nag-train po sa akin simula nung bata ako. As in, Yeah. everyday po kailangan may practice po ako, Pastor. Hindi ako pwedeng Mm. maglaro sa labas nang hindi ako nakakapag-practice. Unti-unti, nararamdaman ko na rin po na ito talaga yung gusto kong gawin, which is kumanta. Magandang gabi mga ka-TM. Nako, sobra. No, we're so blessed tonight because we have someone nakasama natin ngayon. So, i-welcome natin. Walang iba, ang nag-iisa. Napakaganda, di ba? Aliza Quijano. Palakpakan naman natin. Okay, Aliza, Hello po! good evening sa'yo. Ay, bati Good ka naman evening sa po! mga million-million mong mga followers sa Good Instagram evening po! at Good Facebook. evening po! Good evening po sa lahat ng mga ka-TM. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good evening, ako po si Alisa and good evening, Pastor Tito. Salamat po for having me in your program. Yeah, of course. Grabe, no? Ang tagal na nating hinintay ito na magkasama tayo dito sa program na to. Kaya nga pa, sayang nga hindi man lang to physical. Oh, pero ito mga ka-TM, talking about X Factor and Idol Philippines, ito yung mga magagaling na mga awit dyan sa Pilipinas. By the way, nandito po ako ngayon sa Los Angeles, alas 6 Woo! ng umaga. Alisa, kwento mo naman sa amin yung experience mo sa X Factor tsaka sa Idol PH. Nag-start po talaga akong kumanta since bata pa po ako. 8 years Ah, old. Nung nag-start po akong kumanta, sumasali na po talaga ako sa mga singing contests. As in, mm, mga amateur singing contests po sa mga barangay, yeah. ganyan. Lahat po yan sinusuyod namin talaga. So, for a time po, talagang yun yung kinalakihan ko na. Kumakanta na po talaga ako. Simula bata ako. So, yung mga competitions po na nasalihan ko sa TV, napakarami na rin po. Wow, Actually talaga. po, So, hindi lang minsan, tong Idol PH, hindi lang X po, hindi Factor. lang po. Minsan nga po, nasasabihan na ako ng mga staff or ng mga producer sa TV na, oh, ikaw na naman. May Talaga? gano'n na. sobrang, sobrang dami ko na pong nasalihan na Buti hindi mo competition. sinabi, o kayo na naman. Tayo-tayo ulit, di ba? Sana nga po yun pala sinabi ko. Pero Oo. anyway, ayun po, ganun po talaga yung naging life ko talagang sumasali na po ako ng napakaraming competitions. In a way, nakatulong po yun sa finances namin as a family kasi Mm. medyo struggling din po kami nung time na yun, nung bata pa po ako. Yung mom ko po housewife and then yung papa ko po radtech naman po siya sa isang public hospital. So, yung Mm. pagkanta ko po nung time na yun, Pastor, isa rin po yun sa naging way talaga ni Lord na makatulong sa aming family sa Oh. pangangailangan namin, ganyan. So yung pagsali ko po ng competition sa TV, try lang po talaga yun. Talagang, syempre, bilang yung mga magulang ko po, very supportive po talaga sila sa akin. Yung papa ko po, isa po siya talaga sa pinaka nag-train po sa akin simula nung bata ako. As in, Yeah. everyday po kailangan may practice po ako, Pastor. Hindi ako pwedeng Mm. maglaro sa labas nang hindi ako nakakapag-practice. Ganon siya. Tapos, may mga vocalization lessons po akong ginagawa. Everyday po yan. Siguro mga 2 to 3 hours po akong nagpa-practice sa isang araw. So, talagang grabe po yung naging training ko Wow. from the beginning pa, simula po nung bata ako. Kaya hindi talaga pong masasabi na yung kung ano man po yung meron ako ngayon, hindi po siya talaga overnight. Kumaga, Mm. kung ano man po yung boses, of course, it's a talent from God. It's a talent, it's a gift given by God. Pero talagang kailangan mo rin po siya talagang i-train. Kailangan din talaga ng mga skills para talagang mas ma-pursue mo yung dream mo. So, para sa akin po kasi yung family ko, yung parents ko po, dream talaga nila na sumikat ako. Pero ako Ah, po talaga, parang oh, grabe halos sa akin lahat yung, naman siguro ng magulang, no? Gusto nila opo, yon. Yeah. pero
pressure sa akin nun, Pastor, parang grabe din yung pressure sa akin. Kasi bata pa po ako nun eh. So parang sa akin, gusto ko lang maglaro, gusto ko lang, alam Mm. niyo po yun, gusto ko lang mag-enjoy. Pero dahil nakikita ko na yung parents ko po, very supportive sila sa akin, parang unti-unti, nararamdaman ko na rin po na ito talaga yung gusto kong gawin, which is kumanta. Parang depende na po kay God kung pasikatin niya ako or hindi. Gusto ko lang po talagang kumanta. So, yung pagsali ko po ng X Factor, nag-try lang po talaga ako noon. And then, naging grand finalist po kami. Praise God. Nung time na yun, during 2012. Nag-enjoy po ako. Ang dami ko pong nakilalang tao. Actually, doon ko po na-meet si Tito Gary, si Gary Valenciano po. Siya po yung mentor namin that time sa X Factor. Oo. Tapos, ayun po, siya po yung tumutulong sa amin sa pag-arrange ng songs namin, sa pamimili ng kanta namin. So, nagkaroon po kami ng bonding experience po doon ni Tito Gary. And talagang totoo po na nothing is coincidence. Nothing is an accident kay God. Yes. Talagang lahat yan planado ni God. Alam niya na kung ano yung mangyayari. So, talagang probably talagang nandun po ako para makamit ng mga tao na tutulong din sa akin along the way Mm. sa journey ko po. Hindi lang sa life, but also with my walk with God. Tapos yung sa Idol Philippines naman, ito yung actually sobrang tagal ko pong nawala sa Oo. pagkanta. After po ng X Factor Philippines, that was 2012, I joined Idol Philippines. I don't know if 2018 po or 2019 yung Idol Philippines na season 1. Mm. So medyo matagal po, no? Ang haba po talaga ng gap. And within that gap, yun po yung marami po akong pinagdaanan sa life. Mm. And so yung masasabi ko po is yung Alisa po na sumali nung X Factor Philippines in 2012 is a different Alisa who joined iPhilippines in 2019. So you're saying Yung from Idol Philippines, 2012, you're saying from 2012 to 2019, hindi ka opo, nakita opo. social media, May social media po ako. Actually, very visible po ako nung time na yun. social media, Pero yeah. hindi po ako kumakanta. Hindi ka kumakanta. Kumbaga, Oo. yeah, yun po yung moments na nag-stop po ako sa pagkanta. Can you share to us a little bit of the time where you did not pursue your calling? Is it okay to share that? And I just Yes want po, to, sure. maybe Sure it pa. will become a missing link or piece if we're going to talk about the life that you have right now. Kasi, siyempre, di ba? Importante Opo. yun. So, you can Yes share a po. little bit of that, not necessarily the whole season of Alice's life nung Yes panahon na. po. Yes po. Nung time na yun, I was in a relationship. Yung ka-relationship ko po is a very known personality. And a lot of people judged me po. And a lot of Mm-mm. people, basta during that time, parang I was very down. Mm-mm. Sobrang, maybe I went through depression nang hindi ko nalalaman. Kasi Oh, sa yes. generation ko po, parang ang hirap, hindi naman uso noon na parang aminin mo na may pinagdadaanan ka or depressed Nadaanan ka, ka. 'di ba? Parang hindi pa siya Obviously, may pinagdadaanan ka talaga kasi nga yes po. yung normal life na meron ka before as a singer na wala yung season. Yes. Opo, opo. Actually, during that time, ang dami ko pong na-sacrifice. Mm. Even my school, my family. Kasi po Mm. yung family ko doesn't agree to my current relationship. And also yung pagkanta ko po. Kasi Mm. parang sobrang tigas ng ulo ko. Sobrang tigas ng ulo ko, no? Di I really halata want naman to I really want to do whatever I want to do eh. Kumbaga, nandun po ako sa season na, wala eh, gusto ko tong gawin. Nung time na yon, I had to sacrifice my singing. Kasi parang feeling ko po na to show people na kung ano yung parang pinapertain nila sa akin na image is hindi ako yon. That's why I had to sacrifice something. Yun talaga yung buong buhay ko. Yung buhay ko is yung pagkanta. Pero I had to sacrifice it kasi nga, mas pinili ko eh na maging matigas ang ulo. Maging And matigas. gawin kung ano yung gusto kong gawin. Kahit na hindi naman talaga yun yung design na gawin. During that time po, it is true that it was a tough time. It was a dark time. A season na siguro naging ano rin talaga marami din talagang tinuro sa akin si God sa time na yon. Maraming times na I know I'm happy. I can do whatever I want. I can go wherever I want to go. Ang dami kong pwedeng gawin, dami kong pwedeng puntahan, dami kong kayang bilhin.
no? Material things and all that. But for a time, I know na may emptiness sa heart ko. Kumbaga parang, it was so hard during that time pas na aminin sa sarili. I have everything. Bakit ganito yung nafe-feel ko? But it has always been like that during that season. Alam ko na parang eto, napapasaya ako ng bagay na to, pero eventually you will feel empty. And then, you don't know why. Pero may isa po kong hindi makakalimutan na instance. Kasi po, during that time, close na po kami ni Tito Gary. And then, everything fell apart nga po, diba, when I entered this relationship na mas pinili ko. I turned my back against everyone and everything during that time. May times na nagkikita po kami ni Tito Gary. Like, for example po sa ASAP, ganyan. He would hug me. Pero ako talaga, feeling ko nun parang sobrang awkward. Sobrang awkward yung nafe-feel ko nun. Pero he would hug me and he would always tell me a line na hindi ko makakalimutan. Ang sasabihin niya sa akin, Alisa, the Lord is not done with you yet. During that, di ko naiintindihan. Di ko get. So parang, hey po, ganun lang. Smile lang ako. Tapos alam ko na that time, kasi nga parang awkward po yung feeling ko, I know that Tito Gary chooses not to pray for me on the spot na nandun ako. But I just know that He prays for me kapag wala ako. Or kahit hindi ko nakikita. And a lot of people, actually, I know, they are praying for me, even my family. Ayun, ganun po yung naging buhay ko nung time na in between those moments na hindi po ako makanta. Ang dami kong sinacrifice just to seek that happiness na hindi naman pala magtatagal. You don't have to share the details of what had happened during those days or season ng buhay mo. But I can feel while you're talking, diba, na medyo regretful at the same time, disappointing on your part. If you're going to look back and then right now look at your face, diba, sobrang see the happiness, you're talking about sadness, you're talking about disappointment, depression, yung season na yan. Now you have that kind of smile. Kung ako yung isa sa mga nakaka-relate o we have the same story like you, same journey sa buhay, gusto kong tanungin, paano nagkaroon ng turnaround? Yes, Gary Valenciano was able to come to you and encourage you. Hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. Ano yung sinabi ni Lord sa'yo? Kung ako yon, parang tapos na, wala na. Pero meron pa palang next chapter.